Sa araw ng Father's Day, huwag na huwag mong bubuksan yan. Hindi mo ba nakikita? Tiningnan ko ng maigi ang kahon at nanigas ako sa takot. 10 minuto ang lumipas. Dumating ang mga pulis sa bahay namin. Hindi kayo maniniwala sa laman ng kahon na yon. Bago ito mangyari, hiningan nila ako ng 250,000 piso. Pambayad daw sa utang sa sugal. Nang tumanggi ako, binasag ni Maricar ang paborito kong tasa sa sahig. Wala siyang respeto. Tinawag pa akong tanda ng asawa niya. Wala silang utang na loob. Akala nila gagawin nila akong ATM habang buhay, pero nagkakamali sila. Ang akala nilang pananakot ay naging simula ng kanilang pagbagsak. Handa na ba kayong malaman kung ano ang nasa loob ng kahon? Ito ang kwento ng hustisya. Bago tayo magpatuloy, 6 na araw na ang lumipas. Mula noong huli kaming nagkausap ng anak kong si Maricar, 6 na araw ng katahimikan. Nakaupo ako sa aming beranda. Hawak ang isang tasa ng kape na kanina pa lumamig linggo noon. Araw ng mga ama, Father's Day. Sa labas ng aming bakuran, abala sila sa paghahanda ng sasakyan. Mukhang pupunta sila sa mall o kakain sa labas para magdiwang. Naririnig ko ang tawanan ng kanilang mga apo. Ang saya nila. Isang normal na pamilya na may normal na linggo. Napabuntong hininga ako. Tiningnan ko ang aking telepono. Walang text. Nasa kusina ang asawa kong si Carmen. Naririnig ko ang mahina niyang pagkilos, ang paghuhugas ng pinggan, ang pagpunas ng mesa. Alam kong nag-aalala siya. Sa loob ng 30 taon, hindi namin naranasan ng ganitong klaseng katahimikan mula sa aming anak. Dati, kapag nag-aaway kami tungkol sa pera, paglipas ng 3 araw ay tatawag na iyon, iiyak, hihingi ng tawad, at pagkatapos, hihingi ulit ng pera. Pero iba ito ngayon. Ang katahimikang ito ay parang kalmado bago dumating ang malakas na bagyo. May parte sa puso ko na nakahinga ng maluwag dahil wala sila. Habang malalim ang aking iniisip, isang kulay brown na truck ang dumaan sa aming kalye. Mabagal ang takbo nito, huminto ito mismo sa tapat ng aming gate. Nagtaka ako, wala naman kaming inaasahang padala. At saka, linggo ngayon, bihira ang delivery kapag linggo, maliban na lang kung pinayaran ito ng extra para sa special service. Bumaba ang driver. May hawak siyang electronic device at isang kahon. Katamtaman lang ang laki ng kahon, parang lagayan ng sapatos. Lumapit siya sa gate. Tumayo ako at lumapit. "Happy Father's Day po, sir," sabi ng driver habang inaabot ang gadget para apirmihan ko. "May nagpadala po sa inyo nito? Special delivery po. Mahal ang bayad kapag Sunday delivery." Kinuha ko ang kahon. Magaan lang ito. Siguro ay wala pang 1 kilo ang bigat. Tiningnan ko ang label sa ibabaw. Hinanap ko ang pangalan ng nagpadala. Wala. Nang makaalis na ang truck, pumasok ako sa loob ng bahay. Ipinatong ko ang kahon sa coffee table sa sala. Dito rin sa mesang ito, 6 na araw na ang nakararaan, nagkalat ang mga papeles ng mana na tinapon ng anak ko. Lumabas si Carmen mula sa kusina. Pinupunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron. "Kanino galing yan, Ramon?" Ang tanong niya. Baka sa boses niya ang pag-aalala. "Hindi ko alam, Carmen." Ang sagot ko, walang pangalan ng sender. Lumapit siya ng dahan-dahan. Si Carmen, palagi siyang maingat. Siguro dahil sa dami ng balita sa radyo tungkol sa mga modus at panloloko, naging mabusisi siya sa lahat ng bagay. Tinitigan niya ang kahon na parang may masamang espiritu sa loob nito. Baka galing sa mga apo natin, baka galing kay Bea at Miguel. Ang sabi niya, pero mahina ang boses niya. Alam naming dalawa na imposible iyon. Hindi marunong magpadala ng package ang mga bata. At kung galing ito kay Maricar, bakit walang pangalan? Baka nga, ang pagsang-ayon ko na lang para gumaan ang loob niya. Pero sa totoo lang, iba ang pakiramdam ko. Masyadong planado ang timing, araw ng mga ama, linggo. At ang bigat ng kahon, parang hindi laruan o damit ang laman. Lumapit palalo si Carmen. Yumuko siya para tingnan ang kahon ng malapitan. Hindi niya, ang boses niya ay naging pabulong. Napakunot ang noo ko. "Bakit, Carmen? Ano bang nakita mo?" Isinuot ko ang salamin ko at yumuko rin. Doon ko lang napansin ang hindi ko nakita kanina. Parang tinusok ng ballpen o pako. Maraming maliliit na butas. Kung hindi ka titingin ng maigi, hindi mo ito mapapansin. Butas yan para sa hangin. Ang sagot ni Carmen. Nanginginig ang boses niya.
Nilalagyan nila ng butas ang kahon kapag may buhay na bagay sa loob. Parang bumaliktad ang sikmura ko, isang bagay na buhay? Sino ang magpapadala ng buhay na bagay sa pamamagitan ng courier? At bakit walang pangalan? Nakatayo lang kaming dalawa sa gitna ng sala, nakatingin sa kahon. Ang tahimik na umaga ay biglang naging nakakatakot. Ang sinag ng araw na pumapasok sa bintana ay parang nawala ng init. Sino ang gagawa nito sa atin? Ang bulong ni Carmen. Mula sa loob ng kahon, may kaluskos. Nagkatinginan kaming mag-asawa. Nanlaki ang mga mata ni Carmen. Totoo nga, ang kaluskos ay tumigil. Pumalik ang katahimikan. Mas nakabibingi ang katahimikan ngayon. Hinawakan ni Carmen ang braso ko. Mahigpit. Narinig mo ba iyon? Ang tanong niya. Tumango ako. Hindi ako makapagsalita. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. At pagkatapos, narinig namin ang pangalawang tunog. Hindi na ito kaluskos. Iba na ito. Sss, sss, sss. Isang sutsot. Isang pagsipol ng hangin. Mahina pero malinaw. Nanigas ang buong katawan ko. Alam ko ang tunog na iyon. Napanood ko na iyon sa mga dokumentaryo sa TV. Narinig ko na iyon noong bata pa ako sa probinsya. Higit palalo ang higpit ng hawak ni Carmen sa akin. Napaiyak na siya sa takot. Ramon, ang sabi niya. Ahas, tunog ng ahas iyon. Ang salitang iyon ay parang yelo na bumuhos sa akin, ahas, sa loob ng bahay namin, sa araw ng mga ama. Tumawag ka ng tulong, Ramon. Bilisan mo. Ang utos ni Carmen. Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa. Nanginginig ang mga kamay ko. Muntik ko pang mabitawan ang telepono. Hirap na hirap akong pindutin ang numero ng mga pulis. Ang utak ko, gulong-gulo. Sino ang may ganitong klaseng galit para magpadala ng ahas sa dalawang matanda? Nakadial ako sa wakas. Tinanong ako ng pulis sa kabilang linya kung ano ang problema. May kahon po dito sa bahay namin. Pinadala kanina lang. May buhay po sa loob. Naririnig po namin ang huni. Parang ahas. Padadalhan din namin kayo ng animal control. 10 minuto lang po. Mabilis lang ang 10 minuto. Pero kapag may kahon na may ahas sa gitna ng sala mo, ang 10 minuto ay parang 10 taon. Dahan-dahan kaming umatras ni Carmen. Pumunta kami sa may pintuan ng kusina. Malayo sa mesa pero kitang-kita pa rin namin ang kahon. Hindi kami makalabas ng bahay dahil nanginginig na ang tuhod ni Carmen. Napaupo na lang siya sa isang silya. Sino Ramon? Sino ang gagawa nito? Ang paulit-ulit niyang tanong. Ayaw kong sabihin ang nasa isip ko. Ayaw kong aminin. Ang timing, Father's Day. Si Maricar. Siya ba talaga ang may gawa nito? Kaya ba niyang saktan ang sarili niyang mga magulang ng ganito? Gumalaw uli ang tingin ko sa kahon. Gumalaw ito ng kaunti. Parang may tumutulak mula sa loob. Mas malakas na ang kaluskos ngayon. Galit na ang nasa loob. Nagising na ito at gusto nang lumabas. Diyos ko, iligtas niyo po kami. Ang dasal ni Carmen, maya-maya pa, narinig namin ang sirena. Salamat sa Diyos, dumating na sila. Nakita ko ang ilaw ng sasakyan ng pulis na tumama sa bintana namin. 2 pulis ang bumaba, ang bibilis ng kilos nila. Pinuksan ko ang pinto. Officer, dito po, ang sabi ko. Nasa sala po ang kahon. Pumasok si Officer Santos. Malaki siyang mama. Kalmado. Sanay sa gulo. Saan po banda, sir? Ang tanong niya. Tinuro ko ang mesa. Huwag po kayong lalapit. Ang babala ko. May butas po ang kahon at naririnig namin na sumisitsit ang nasa loob. Nagsuot ng makapal na gloves si Officer Santos. Hindi siya lumapit agad. Tiningnan muna niya mula sa malayo. Kinuha niya ang radyo niya. Dispatch, nandito na kami sa location. Kailangan namin ng animal control. Positibo. May potential threat sa loob ng package. Habang naghihintay kami sa expert, tinanong ako ni Officer Santos, Sir Ramon, may kaaway po ba kayo? May pinagkakautangan? O may nakaalitan kamakailan? Napatingin ako kay Carmen. Nakayuko siya. Umiiyak ng tahimik. Alam kong alam din niya ang sagot. Wala po kaming kaaway, officer, ang sagot ko. Matanda na po kami. Wala kaming negosyo or utang. Pero pamilya, kamag-anak, tumigil ang mundo ko sa tanong na yon. Pamilya. May hindi kami pagkakaunawaan ng anak ko, ang inamin ko. 6 na araw na ang nakararaan. Tumingin sa akin si Officer Santos. Yung tingin na parang naiintindihan na niya ang buong kwento.
Hindi na siya nagtanong pa. Dumating ang van ng animal control. Isang lalaki na may dalang mahabang tong or pang-ipit at isang sako ang pumasok. Ang pangalan niya ay Mike. Mukhang sanay na sanay siya sa mga ahas. Okay po, declare the area po tayo, sabi ni Mike. Ako na po ang bahala dito, umatras kami lalo. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Parang sasabog ang dibdib ko. Paano kung cobra iyon? Paano kung makawala at manuklaw? Dahan-dahang nilapitan ni Mike ang kahon gamit ang dulo ng kanyang tong. Dahan-dahan niyang inangat ang takip ng kahon. Tuwing natanggal ang tape, bumukas ang takip. Isang mabilis na galaw, isang ulo ang lumabas. Napasinghap si Carmen. Napahawak ako sa dibdib ko. Isang ahas, kulay kahel at pula. May mga batik-batik. Nakataas ang ulo nito at nakatingin kay Mike. Mabilis ang labas-masok ng dila nito. Mabilis na kumilos si Mike. Gamit ang tong, inipit niya ang ahas sa may bandang leeg. Hindi masyadong mahigpit, pero sapat lang para hindi ito makakagat. Inangat niya ito. Mahaba. Siguro ay nasa 3 talampakan o 1 metro ang haba nito. Pumupulupot ang katawan nito sa bakal na pang-ipit. Corn snake po ito, ang sabi ni Mike habang ipinapasok ang ahas sa dala niyang sako. Mabilis niyang itinali ang bibig ng sako. Ligtas na po kayong sabi niya. Non-venomous po ang corn snake. Wala po itong lason. Pero, nakakatakot pa rin po ito lalo na kung hindi niyo inaasahan. At nangangagat pa rin ito kapag nabulabog. Wala daw lason. Pero nang marinig ko iyon, hindi nawala ang takot ko. Napalitan lang ito ng ibang klaseng sakit. Ang ahas ay walang lason. Pero ang mensahe na kasama nito ay puno ng lason. Isang corn snake, isang exotic pet. Hindi ito basta-basta napupulot sa damuhan. Binibili ito, mahal ang presyo nito, at kailangan mong pumunta sa special na pet shop para makabili nito. Sadyang binili ito, sadyang ipinadala ito, pinlano. Tiningnan ako ni Officer Santos. Hawak niya ang logbook niya. Sir Ramon, ang sabi niya. Seryosong bagay po ito. Pananakot po ito. At paggamit ng hayop para mangharas. Gusto niyo po bang mag-file ng report? Pwede nating ipatrace kung saan galing ang delivery. Tumingin ako sa sako na gumagalaw-galaw pa sa sahig. Tumingin ako kay Carmen na namumutla at nanginginig pa rin sa takot. Ito ang regalo sa akin sa Father's Day. Takot, panganib, at insulto. Kinuha ko ang wallet ko. Kinuha ko ang aking credit card statement na nasa ibabaw ng cabinet. May naalala ako, may nakita akong charge sa card ko noong nakaraang buwan na hindi ko pinansin. Akala ko ay para sa mga apo ko. Reptile Palace, Manila. 7,500 piso. Ramon, ang tawag ni Carmen. Okay ka lang ba? Huminga ako ng malalim. Okay lang ako, Carmen, ang sagot ko. Officer, huwag na muna tayong mag-file ng kaso. Alam ko na kung sino ang may gawa nito. Opo. Umalis ang mga pulis at ang animal control. Dinala nila ang ahas. Naiwan kaming dalawa ni Carmen sa sala. Amoy alkohol ang mesa dahil dinisinfect ito ni Mike na dumihan ng kasamaan ng sarili naming dugo. Kinuha ko ang telepono ko, tinawagan ko si Maricar. Kailangan kong marinig mula sa bibig niya. Ito na ang huling pagkakataon na magiging tatay niya ako. Umalis na ang sasakyan ng animal control. Nawala na rin ang ilaw ng wangwang ng pulis sa aming kalsada. Tahimik na ulit ang subdivision. Pero ang katahimikan sa loob ng aming bahay ay ibang-iba. Hindi ito payapa. Nasa kusina si Carmen. Naririnig ko ang lagaslas ng tubig sa gripo. Mabilis ang kuskus ng sponge sa mga plato. Alam ko ang ibig sabihin nito. Kapag naglilinis ng ganito kabilis si Carmen, ibig sabihin ay ninervyos siya. Gusto niyang tanggalin ang mantsa ng takot na dinala ng ahas na iyon sa pamamahay namin. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Tinitingnan ko ang mesa. Wala na ang kahon, wala na ang ahas. Pero ang pakiramdam ko, nandoon pa rin ang lason. Pumasok ako sa aking opisina. Isinara ko ang pinto. Kailangan kong malaman ang totoo. Yung sinabi ng pulis kanina, paulit-ulit na umiikot sa utak ko, sabi niya. Sir Ramon, kailangan ng pera para gawin ito. Napaupo ako sa aking lumang leather chair. Ang upuang ito, dito ako nagtrabaho ng maraming taon para mapag-aral si Maricar. Dito ko binuo ang pangarap para sa pamilya namin. Kinuha ko ang folder ng mga bills.
Ang credit card statement. Dumating ito nung isang araw pero hindi ko pa nabubuksan. Ayaw ko sanang tingnan. Natatakot ako sa makikita ko. Pero kailangan. Ang tunog ng papel ay parang kulog sa tahimik na kwarto. Inilapag ko ang papel sa mesa. Grocery, 3,000 piso. Okay lang yan. Gasolina, 2,000. Okay lang yan. Okay. May isang charge doon na hindi pamilyar. Exotic Pets Manila. Sakto noong araw pagkatapos naming mag-away ni Maricar tungkol sa mana. Tiningnan ko ang halaga. Nanlamig ang buong katawan ko. 7,500. Malaking pera ito. Pwede na itong pambili ng gamot ko sa loob ng 2 buwan. Pwede na itong pang-grocery ng isang pamilya. Ginamit ito para bumili ng ahas. Ang card na ibinigay ko kay Maricar 5 taon na ang nakararaan. Naalala ko nung ibinigay ko sa kanya iyon. Umiiyak siya noon. Sabi niya, "Daddy, kailangan ko lang po ng backup. Para sa emergency? Para sa mga apo nyo? Emergency. Napapikit ako ng mariin. Ito ba ang emergency? Ang pagbili ng ahas para takutin ang sarili mong ama? Ang pagbili ng hayop para ipadala sa Father's Day? 7,500. Ginamit niya ang pera ko, ang pinaghirapan ko, para bumili ng sandata laban sa akin. Tinanggal ko ang salamin ko. Pinunasan ko ang luha na tumulo sa pisngi ko. Hindi ito luha ng lungkot. Luha ito ng galit. Luha ng isang ama na napagtanto na ang kanyang anak ay naging isang halimaw. Tinitigan ko ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang itim na telepono na parang bumigat ng 10 kilo. Dati, kapag tumatawag ako kay Maricar, excited ako. Gusto kong marinig ang boses niya. Gusto kong kumustahin ang mga apo ko, si Bea at si Miguel. Pero ngayon, parang ayaw kong hawakan ng telepono. Parang may kuryente. Pero kailangan kong makasigurado. Baka mali ako. Baka ninakaw lang ang card niya. Baka na-hack. Baka may ibang gumamit. Kahit alam ng isip ko ang totoo, ang puso ng isang ama ay naghahanap pa rin ng butas para ipagtanggol ang anak. Kahit katiting na pag-asa. Inabot ko ang telepono. Dinayal ko ang numero ni Maricar. Alam na alam ko ang numerong iyon. Memoryado ko. Ring. Unang ring. Walang sumasagot. Ring. Pangalawa. Kinakabahan ako. Sasagutin kaya niya. Ring. Hello? Dad? Sinagot niya. Ang boses niya, masigla. Masyadong masigla. Yung klase ng boses na ginagamit niya kapag may tinatago siya. Yung boses na ginagamit niya noong teenager siya kapag umuwi siya ng madaling araw at nagpapalusot. Hello Maricar, ang sabi ko. Pinilit kong gawing normal ang boses ko. Pinilit kong huwag ipahalata na nanginginig ako sa galit. Kumusta kayo dyan? Okay naman kami, Dad. Ang sagot niya, mabilis. Happy Father's Day ulit. Natanggap mo ba yung card na pinadala namin? Card? Walang card. Kahon lang ang dumating. Kahon na may ahas. Huminga ako ng malalim. Oo, may natanggap ako ngayong umaga. Isang interesting na package. Tumahimik sa kabilang linya. Alam kong nakikinig siya. Hinihintay niya kung anong sasabihin ko. Hinihintay niyang sumigaw ako sa takot. Ganun ba, Dad? Ang sabi niya, inosente ang tono. Ano yun? Nagustuhan mo ba? Nagustuhan ko ba? Tinanong niya kung nagustuhan ko ang ahas. Kung nagustuhan ko ang banta sa buhay namin ng nanay niya. Maricar R., ang sabi ko ng dahan-dahan. Wala ka bang alam sa isang delivery na dumating kanina galing sa Exotic Pets Manila? Katahimikan. Mahaba ang katahimikan. Siguro mga 5 segundo. Sa 5 segundong iyon, narinig ko ang katotohanan. Hindi sa mga salita niya, kundi sa background. Sa likod ng telepono, may narinig akong boses ng lalaki. Si Jojo, ang asawa niya. Ang manugang ko. At ano ang ginagawa ni Jojo? Tumatawa siya. Hindi ito tawa ng nanonood ng TV. Hindi ito tawa ng nagbibiruan. Ito ay tawa ng pang-uuyam, tawa ng tagumpay. He. Parang tinusok ng karayom ang puso ko, narinig ko siyang bumulong kay Maricar. Kahit mahina, dinig na dinig ng tenga ko. Tanungin mo kung namatay sa takot ang matanda. Ang matanda, tanda, yun ang tawag niya sa akin. Ang taong nagbayad ng kasal nila. Ang taong nagbayad ng ospital noong nanganak si Maricar. Ang taong nagpakain sa kanila sa loob ng maraming taon. Tanda. At si Maricar, hindi niya sinaway ang asawa niya.
Hindi siya nagalit, sumagot siya sa akin. Dad, wala kaming alam diyan. Baka nagkakamali ka lang, baka matanda ka na talaga at kung ano-ano na ang nakikita mo. Gaslighting. Pinalalabas niyang ulyanin na ako, pinalalabas niyang baliw ako, doon na naputol ang pisi ko, doon na nawasak ang huling hibla ng pasensya ko. Ang anak ko at ang asawa niya ay pinagtatawanan kami. Pinagkakatuwa nila ang takot namin. Para sa kanila, ang buhay namin ay isang laro, isang joke. Ganun ba? Ang sabi ko, ang boses ko ay naging malamig, kasing lamig ng bangkay. Wala kayong alam. Wala nga dad, ang kulit naman eh. Sige na, busy kami, bye. Binabaan niya ako ng telepono. Click. Narinig ko ang dial tone. Tot! 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 Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono sa cradle nito. Nakatulala ako sa pader. Ang mga litrato na nakasabit doon, litrato ni Maricar noong graduation, litrato noong kasal nila. Parang naging ibang tao na ang nasa larawan. Hindi ko nakilala ang babaeng iyon, ang batang kinakarga ko sa balikat ko tuwing fiesta. Patay na. Ang batang tinuruan kong magbike sa parke, wala na. Ang kausap ko kanina sa telepono ay isang estranghero na may mukha ng anak ko, pero may puso ng isang ahas. Pumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Carmen. May dala siyang tasa ng tsaa, pero nanginginig ang platito sa kamay niya. Ramon, ang tawag niya. Sino ang kausap mo? Tumingin ako sa kanya sa asawa ko. Sa babaeng kasama kong nagtiis ng hirap. Nakikita ko ang takot sa mga mata niya, takot na baka tama ang hinala namin. Tinawagan ko si Maricar, ang sabi ko. Mahina lang, lumapit si Carmen. Ibinaba niya ang tsaa sa mesa. Hinawakan niya ang balikat ko. Anong sabi niya? Inamin ba niya? Umiling ako. Hindi, itinanggi niya. Sabi niya, wala silang alam. Napabuntong hininga si Carmen. Parang nabunutan siya ng tinik. Salamat sa Diyos! Baka nga hindi sila Ramon. Baka nagkakamali lang tayo. Baka... Pero narinig ko si Jojo. Ang putol ko sa kanya, natigilan si Carmen. Anong narinig mo? Tumingin ako diretso sa mga mata niya. Kailangan niyang malaman. Kailangan naming harapin ito ng sabay. Tumatawa siya, Carmen. Tumatawa si Jojo habang kausap ko ang anak natin at narinig ko ang sinabi niya. Tinanong niya kung namatay na daw ba sa takot ang matanda. Napatakip ng bibig si Carmen. Nanlaki ang mga mata niya. At pagkatapos, dahan-dahang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi siya humagulgol. Mas masakit ito, tahimik na pag-iyak. Ang pag-iyak ng isang ina na nasasaktan para sa asawa niya at nasasaktan dahil sa anak niya. Bakit ang bulong niya? Bakit naging ganito siya, Ramon? Saan tayo nagkulang? Binigay naman natin ang lahat, di ba? Sobra-sobra pa nga. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang kamay niyang kulubot na sa kakatrabaho para sa pamilyang ito. Hindi tayo nagkulang, Carmen, ang sabi ko ng mariin. Sumobra tayo, iyon ang mali natin. Sumobra tayo ng bigay. Sumobra tayo ng pagmamahal na walang disiplina. Tinuruan natin silang maging tamad. Tinuruan natin silang maging walang hiya. Tumingin ako sa computer screen ko. Nakabukas pa rin ang banking website. Nakikita ko ang balanse ng pera namin. Ang perang inipon namin para sa pagtanda. At nakikita ko rin ang pangalan ni Maricar sa listahan ng mga authorized user. Sa loob ng 30 taon, ako ang naging sandalan nila kapag kulang ang pambayad sa kuryente. Si Daddy ang bahala. Kapag nasira ang kotse, si Daddy ang magpapagawa. Kapag natalo sa sugal, si Daddy ang sasagot. Ako ang naging payong nila sa ulan at dahil doon, hindi sila natutong sumayaw sa bagyo. At ngayong basa na sila, ako pa ang sinisisi nila. Tama na, sobra na. Pinunasan ko ang luha ni Carmen gamit ang hinlalaki ko. Tahan na, Carmen, ang sabi ko. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para maging ama ako. Hindi ang ama na nagbibigay ng pera, kundi ang ama na nagtuturo ng leksyon. Anong gagawin mo? Ang tanong niya. Humarap ako sa computer. Inilagay ko ang aking mga kamay sa keyboard. Ramdam ko ang lamig ng aircon sa kwarto. Pero sa loob ko, may apoy na nag-uumpisang magliyab. Apoy ng hustisya. Tuturuan ko sila ng arithmetic, ang sagot ko. Tuturuan ko sila kung paano mag-subtract, kung paano mawalan. Ngayon din, tumingin ako sa orasan sa dingding.
7 na ng gabi, sarado na ang mga bangko. Pero ang online banking ay bukas 24 oras. Ang internet ay walang pinipiling oras. Panoorin mo ako, Carmen, ang sabi ko habang nagtatype ng password. Panoorin mo kung paano ko puputulin ang tali na sumasakal sa atin. Pinindot ko ang enter, ang auto-debit arrangements para sa condo unit na tinitirhan ni na Maricar at Jojo. Lahat ng iyon, konektado sa akin, konektado sa dugo at pawis ko. Narinig ko ulit sa isip ko ang tawa ni Jojo. He. Dahil bukas, o para magsugal, hindi tawa ang lalabas sa bibig mo. Bukas, malalaman nyo ang pakiramdam ng mag-isa. Ang pakiramdam ng walang tanda na sasalo sa inyo. Sinimulan kong hanapin ang button na remove user. Ang bawat click ng mouse ay parang pagputol ng kadena. Click. Ang sakit sa puso ay unti-unting napapalitan ng ginhawa. Ito na. 7 na ng gabi, madilim na sa labas. Pero dito sa loob ng aking opisina, maliwanag ang lahat. Ang liwanag ay hindi nanggagaling sa ilaw ng kisame. Nanggagaling ito sa screen ng aking computer. Nakaupo ako sa aking leather chair. Ang upuang ito ay saksi sa maraming taon ng aking pagtatrabaho. Dito ko binuo ang mga plano para sa kinabukasan ng pamilya ko. Dito ako nagpuyat para kitain ang bawat piso na ginagastos nila at ngayon, dito ko rin tatapusin ang lahat. Isa. Tahimik ang bahay. Si Carmen ay nasa kwarto na namin nagdadasal ng rosaryo. Alam kong ipinagdadasal niya ako, ipinagdadasal niya si Maricar. Pero ako, tapos na ako sa pagdadasal para sa himala. Ang kailangan ko ngayon ay aksyon. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na ito ay kulubot na. May mga ugat na lumalabas. Nanginginig ng kaunti dahil sa edad. Pero sa gabing ito, nararamdaman ko ang kakaibang lakas. Hindi ito galit na mainit. Hindi ito yung galit na sumisigaw. Ito ay galit na malamig. Singlamig ng bakal. Singlamig ng yelo. Naalala ko ang sinabi ng manugang kong si Jojo kanina. Ang tawa niya, ang pagtawag niya sa akin na tanda. Para sa kanya, ang pagiging matanda ay isang kahinaan. Para sa kanya, ang matanda ay dapat lang nagatasan ng pera hanggang sa matuyo. Pues, ipapakita ko sa kanya kung ano ang kayang gawin ng isang tanda. Binuksan ko ang website ng bangko, Bank of the Philippine Islands Online Banking. Nag-type ako, username, password. Ang mga daliri ko ay gumagalaw ng kusa. Memoryado ko ang bawat key. Enter, nag-load ang page. Nakita ko ang aming mga account. Ang savings, ang checking, ang time deposit, ang credit cards, nandun ang lahat ng bunga ng aking paghihirap. 43 taon ng pagbabanat ng buto. At sa nakalipas na 30 taon, ang malaking bahagi nito ay napupunta lang sa luho ng anak ko. Kinuha ko ang folder sa tabi ng keyboard. Ito ang folder ng mga ebidensya. Ebidensya ng aking pagiging martir. Ebidensya ng aking pagiging enabler. Bank transfer receipts para sa rent ng kondo nila, bayad sa insurance ng sasakyan ni Jojo, bayad sa gym membership ni Maricar na hindi naman niya ginagamit, bayad sa credit card na puro shopping at restaurant ang laman, isa-isang papel, isa-isang patunay na pinalaki ko silang parasite. Pero ngayong gabi, magiging doktor ako, tatanggalin ko ang parasite. Kahit masakit, kahit dumugo. Kailangan itong gawin para mabuhay ang pasyente. At ang pasyente ay ang natitirang respeto ko sa sarili ko. Sinimulan ko sa pinakaugat ng problema, ang credit card. Ito ang card na ginamit ni Maricar para bumili ng ahas. Ang card na ginamit niya para ipadala ang banta sa buhay namin. Pinili ko ang account, Visa Platinum. Nakita ko ang pangalan niya sa ilalim ng pangalan ko. Authorized Supplementary User, Maricar De Los Santos. Naalala ko noong araw na idinagdag ko ang pangalan niya diyan. Kolehiyo siya noon. Umiiyak siya dahil wala daw siyang pambili ng libro. Sabi ko sa kanya, "Anak, gamitin mo lang ito sa emergency ha? Sa mga libro? Sa pagkain kapag gagabi na at nasa library ka pa." Tumango siya noon. Niyakap niya ako. "Thank you, Daddy," sabi niya. Nasaan na ang batang yon? Ang batang yon ay naglaho na. Ang pumalit ay isang babaeng gumagamit ng card para sa casino, para sa designer bags, at ngayon, para sa exotic pets. Emergency.
Ang ahas ba ay emergency? Hindi. Ang ahas ay luho. Ang ahas ay sandata. Itinapat ko ang mouse cursor sa tabi ng pangalan niya. May nakasulat na maliit na blue text. Manage users. Pinindot ko. Click. Lumabas ang isang option. Remove authorized user. Ang daling basahin. 3 salita lang. Remove authorized user. Pero ang bigat ng kahulugan nito. Kapag pinindot ko ito, wala na siyang access. Kapag pumunta siya sa Starbucks bukas, decline. Kapag pumunta siya sa grocery, decline. Nag-aalangan ba ako? Tumingin ako sa pader kung saan nandoon ang litrato ng pamilya namin noong bata pa si Maricar. Nakangiti siya. Paalam na, anak, ang bulong ko sa isip ko, hindi kita pinaparusahan dahil galit ako. Pinaparusahan kita dahil mahal kita. At kailangan mong matuto. Pinindot ko ang confirm. Click. Nagloading ang screen, umiikot ang maliit na bilog. Transaction successful. Authorized user removed. Wala na? Nawala na ang pangalan niya sa screen. Parang magic. Sa isang iglap, ang emergency fund niya ay naging abo. Wala na. Napabuntong hininga ako. Akala ko iiyak ako, pero hindi. Ang naramdaman ko ay ginhawa. Para akong nagbaba ng isang sako ng bigas na kanina ko papasan-pasan. Sunod naman, ang tirahan. Nakatira sina Maricar at Jojo sa isang magandang kondo sa Makati. 2 bedrooms. May swimming pool, may gym, may security guard na sumasaludo kapag dumarating sila. Sino ang nagbabayad niyan? Ako. Ako ang nagbabayad ng monthly amortization. Ako ang nagbabayad ng association dues. Sila? Ang ambag lang nila ay ang pagtira, ang pag-enjoy sa aircon na ako rin ang nagbabayad ng kuryente. Ako. Naalala ko ang una naming bahay ni Carmen, isang maliit na apartment sa Sampaloc. Tumutulo ang bubong kapag umuulan, mainit kapag tanghali. Wala kaming aircon, electric fan lang, pero masaya kami dahil pinaghirapan namin yon. Si Maricar, hindi niya alam ang pakiramdam ng tumutulong bubong. Hindi niya alam ang hirap, kaya siguro hindi niya alam magpahalaga. Minsan, nagreklamo pa si Jojo sa akin. Sabi niya, Ramon, ang lumana ng tiles sa banyo. Baka pwedeng sagutin mo naman ang renovation. Nakakahiya sa mga bisita namin. Nakakahiya ang kapal ng muka. Siya na ang nakikitira. Siya pa ang may ganang magreklamo sa tiles. Hinanap ko sa listahan ang scheduled transfers. Nakita ko ang pangalan ng landlord nila. Monthly rent transfer, 45,000 pesos. 45,000 piso bawat buwan. Sapat na iyon para bumuhay ng 3 pamilya sa probinsya. Pero para sa kanila, kulang pa iyon. Itinapat ko ang cursor sa button na delete schedule. Sa isip-isip ko, Jojo, sabi mo matanda na ako. Sabi mo ulyanin na ako. Tingnan natin kung gaano katalas ang isip mo kapag kailangan mo nang maghanap ng pambayad sa upa. Tingnan natin kung gaano kakaangas kapag kumatok na ang landlord at sinabing, get out. Pinindot ko ang delete. Are you sure you want to cancel this recurring transaction? Tanong ng computer. Yes. Click. Deleted. Wala na ang monthly rent. Sa susunod na buwan, sa unang araw ng Hulyo, magugulat sila. Walang papasok na pera. Walang sasalo sa kanila. Kailangan na nilang matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. O kung hindi, matuto silang matulog sa kalye. Ang sasakyan, isang itim na SUV, brand new, nakapangalan sa akin, pero si Jojo ang nagmamaneho. Siya ang may hawak ng susi. Kung umasta siya sa kalsada, akala mo siya ang hari. Ilang beses ko na siyang nakitang bumusina ng malakas sa mga matatanda na tumatawid. Ilang beses ko na siyang nakitang mag-cut sa kalsada. Mayabang siya dahil maganda ang sasakyan niya, pero Jojo, hindi iyo ang sasakyan na yan. Owa, ako ang nagbayad ng down payment. Ako ang naghuhulog ng monthly. Ako ang nagbabayad ng insurance. Ikaw, gasolina lang ang sagot mo. Minsan nga, hinihingi mo pa sa akin. Binuksan ko ang auto loan account. Nakasetup ito ng automatic debit arrangement, ADA, mula sa savings account ko. Kung ihihinto ko ito, magkakaproblema ang bangko. Tatawag sila. At kapag hindi nakabayad, hahatakin nila ang sasakyan, repossession. Iyon ang tamang salita. Hahatakin ng bangko ang kayabangan ni Jojo. Gusto kong makita ang mukha niya kapag dumating ang towing truck.
Gusto kong makita kung paano siya maglalakad papunta sa sakayan ng jeep. Baka sakaling matuto siyang maging mapagkumbaba kapag nakipagsiksikan na siya sa MRT. Pinili ko ang option, Cancel ADA Enrollment. Click! Done! Tapos na ang kondo, ang sasakyan, ang credit card. Lahat ng ito na tinuring nilang karapatan nila na inakala nilang hindi mawawala ay naglaho na sa loob lamang ng ilang minuto. 30 taon ng pag-aalaga. 30 minuto ng pagputol. Ganun lang pala kabilis. Ganun lang pala kadali ang technical na parte. Ang mahirap ay ang emosyonal na parte. Pero sa ginawa nila sa akin kanina, sa ahas, sa tawa ni Jojo, tinanggal nila ang emosyon ko. May isa pa, ang pinaka-importante sa lahat, ang PIN number ng aking ATM at phone banking. Alam ni Maricar ang number na iyon, 09235. Birthday niya, September 25. Ginamit ko ang birthday niya dahil mahal ko siya, dahil siya ang regalo ng Diyos sa akin. Ilang beses ko siyang nahuli na sumisilip kapag nagwi-withdraw ako, at ilang beses ko ring nalaman na ginamit niya ang phone ko para mag-transfer ng pera sa account niya habang natutulog ako. Hinayaan ko lang noon. Sabi ko sa sarili ko, anak ko naman siya, baka kailangan lang talaga, pero hindi na ngayon. Ang 0925 ay hindi na simbolo ng pagmamahal. Ito ay simbolo ng katangahan ko. Simbolo ng pagiging uto-uto ko. Kailangan kong palitan ito. Pinili ko ang security settings. Change PIN. Enter old PIN, 025. Enter new PIN, OP-ANIFAB. Nag-isip ako, anong numero ang gagamitin ko? Hindi pwedeng birthday ko dahil alam din nila iyon. Hindi pwedeng birthday ng mga apo ko dahil baka mahulaan nila. Tumingin ako sa kalendaryo sa dingding. May isang petsa na nakabilog ng pula. April 18, ang anibersaryo ng kasal namin ni Carmen. Ang araw na nangako ako sa Diyos at sa Kanya na aalagaan ko siya at proprotektahan sa hirap at ginhawa sa loob ng maraming taon. Nakalimutan ko ang pangakong yon. Mas inuna ko ang kapritso ni Maricar kaysa sa seguridad ni Carmen. Hinayaan kong ubusin ni Maricar ang ipon na dapat sana ay para sa pagtanda naming mag-asawa. Pues, babawi ako ngayon. Ang bagong PIN ay para kay Carmen. Para sa amin, nag-type ako, 0418. Click Save. Napaupo ako ng maayos. Sumandal ako sa sandalan ng upuan. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang ibinuga ang hangin. Wala nang tutulong tubig. Wala nang dadaloy na pera. Tumingin ako sa bintana. Nakikita ko ang ilaw sa bahay ng mga kapitbahay. Nakikita ko si Mr. Reyes na nagdidilig ng halaman. Tahimik ang gabi, pero alam ko, bukas ng umaga, sasabog ang bomba. Kapag sinubukan ni Maricar na magbayad ng kape, magugulat siya. Kapag sinubukan niyang mag-withdraw, magugulat siya. Kapag tumawag ang bangko tungkol sa kotse, magwawala si Jojo. Darating sila dito. Alam ko iyon. Susugod sila na parang mga hayop na gutom. Hinawakan ko ang dibdib ko, kalmado ang tibok ng puso ko. Hindi na ako natatakot. Noon, takot ako na magtampo sila. Takot ako na ilayo nila ang mga apo ko. Takot ako na magalit sila. Pero ang ahas sa loob ng kahon ang pumatay sa takot ko. Nang ipadala nila ang ahas na yon, pinutol na nila ang tali na nag-uugnay sa amin bilang pamilya. Isinara ko ang computer. Pero sa loob ko, ngayon lang naging maliwanag ang lahat. Tumayo ako. Naramdaman ko ang pananakit ng likod ko, ang rayuma sa tuhod ko. Matanda na nga ako. Tama si Jojo. Tanda na ako. Pero ang matandang ito ay may natitira pang lakas. At ang lakas na iyon ay gagamitin ko para protektahan ang kung ano ang natitira sa akin. Lumabas ako ng opisina. Nakita ko si Carmen sa sala. Tapos na siyang magdasal. Nakatingin siya sa akin. Nagtatanong ang mga mata, tumango lang ako sa kanya, isang tango na nagsasabing, "Tapos na Carmen, ligtas na tayo." Ngumiti siya ng tipid, haharapin namin ang bagyo. Pero ngayong gabi, matutulog kami ng mahimbing dahil sa wakas, ang kontrol ay nasa kamay ko na ulit. Kinabukasan, maaga kaming nagising ni Carmen. Kakaiba ang umagang ito. Karaniwan, pagkising ko ay agad akong kinakabahan. Iniisip ko kung ano na naman ang hihingin ng anak ko. Iniisip ko kung may nasira ba sa kondo nila. Nasa kusina kami, umiinom ng kape.
Masarap ang timpla ng kape ni Carmen, mainit, matapang, sakto sa panlasa ko. Ang sinag ng araw ay tumatama sa mga paso ng halaman sa bintana. Ang ganda ng umaga. Tumingin sa akin si Carmen, ngumiti siya. Pero sa likod ng ngiti niya, alam kong naghihintay siya. Alam naming dalawa na hindi pa tapos ang laban. Ang ginawa ko kagabi sa computer, ang pagputol sa lahat ng pera ay parang paghagis ng bato sa pugad ng bubuyog. At tama nga ako. Alas 8:15 ng umaga, narinig namin ang ugong ng makina. Malakas, mabilis, brom. Kasunod nito ang tili ng gulong ng sasakyan sa asfalto. Scott! Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng aming gate. Hindi na kailangang hulaan kung sino ito. Kilalang kilala ko ang tunog ng sasakyan na iyon. Ang sasakyan na ako ang nagbabayad. Pero sila ang naghahari-harian. Kalabog ng pinto. Isa, dalawa. Padabog ang mga hakbang papunta sa aming pinto. Nagkatinginan kami ni Carmen. Nandito na sila ang bulong niya. Tumayo ako, dahan-dahan, inayos ko ang aking polo shirt. Dito ka lang Carmen, ang sabi ko. Ako ang haharap sa kanila. Umiling si Carmen. Tumayo rin siya at tumabi sa akin. Hinawakan niya ang braso ko. Hindi Ramon, tayong dalawa ang haharap. Pamilya natin ito. Problema natin ito. Hindi na ako nakipagtalo. Tama siya. Sa loob ng halos 40 taon, magkasama kami sa lahat. Ding dong, ding dong, ding dong, sunod-sunod ang pindot sa doorbell. Parang gusto nilang sirain ang buton, sinundan pa ito ng malakas na katok. Bog, bog, bog. Buksan niyo ito. Alam naming nasa loob kayo, sigaw ni Maricar. Huminga ako ng malalim, naglakad ako papunta sa pinto. Ramdam ko ang lamig ng seradura ng pinto sa kamay ko. Binuksan ko ang pinto. Pumungad sa akin ang mukha ng anak ko. Namumula siya sa galit. Gulo-gulo ang buhok. Ang suot niya ay parang minadali. Halatang hindi siya nakatulog. Halatang punong-puno siya ng puot. Sa likod niya ay si Jojo, naka-cross arms. Malaki ang katawan. Nakatingin sa akin ng masama. Yung tingin na parang gusto niya akong saktan. Dad, sigaw ni Maricar, ang boses niya ay matinis, masakit sa tenga. Kailangan nating mag-usap. Nanatili akong nakatayo sa may pintuan, hindi ako umalis sa pwesto. Hindi ko binuksan nang maluwag ang pinto para papasukin sila. Nag-usap na tayo kahapon sa telepono, ang sabi ko, kalmado ang boses ko. Usap, binabaan mo ako ng telepono, ang sigaw niya. At anong ginawa mo sa bank account ko? Bakit declined ang card ko? Nasa grocery ako kanina. Ipinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. Wala akong pambayad. Alam mo ba kung gaano kahiya-hiya iyon? Tinitigan ko siya. Ang inaalala niya ay ang hiya sa grocery. Hindi ang hiya sa ginawa niya sa ama niya. Hindi ko account iyon, Maricar, ang sagot ko. Account ko iyon, card ko iyon, pera ko iyon, at karapatan kong bawiin ang akin. Sumingit si Jojo. Humakbang siya palapit. Gusto niyang gamitin ang laki niya para takutin ako? Teka lang tanda, ang sabi ni Jojo. Baka nakakalimutan mo. May responsibilidad ka, may apo ka. Kailangan nilang kumain. Kailangan nila ng kuryente sa kondo. Anong klaseng lolo ka na hahayaan mong magutom ang mga apo mo? Responsibilidad. Ang kapal ng mukha niyang banggitin ang salitang responsibilidad. Jojo, ang sabi ko. Tiningnan ko siya sa mata. Ako ang nagbayad ng kondo na tinitirhan nyo. Ako ang nagbayad ng kotseng minamaneho nyo. Ako ang nagpapakain sa pamilya nyo sa loob ng 3 taon. Nasaan ang responsibilidad mo bilang ama at asawa? Namula ang mukha ni Jojo. Natamaan siya. Pero imbis na mahiya, lalo siyang nagalit. Wala kaming panahon sa sermon mo, sigaw ni Maricar. Ibalik mo ang access ko sa bangko. Ngayon din, kung hindi ano, ang hamon ko. Tumahimik sandali si Maricar. Ang mukha niya ay nagbago. Mula sa galit, naging tuso. Alam ko ang ekspresyon na iyan. Iyan ang mukha niya kapag ilalabas na niya ang kanyang alas. Ang huling baraha. Kung hindi mo ibabalik ang pera, ang sabi niya ng dahan-dahan. Hindi mo na makikita ang mga apo mo, kahit kailan. Napasinghap si Carmen sa likod ko. Tinuloy ni Maricar. Si Bea, si Miguel. Lalaki sila na hindi ka kilala. Sasabihin namin sa kanila na masama kang lolo. Na pinabayaan mo sila. Na mas pinili mo ang pera kaysa sa pamilya. Mamatay ka ng nag-iisa, Dad. Hindi ka dadalawin ng mga apo mo. Ngumisi si Jojo. Tama, subukan mo kami.
Family first, di ba? Pwede say goodbye to your family. Ito na ang pinakamasakit na pwede nilang sabihin. Ang ilayo ang mga inosenteng bata, ang putulin ang ugnayan ng dugo. Noon, sa tuwing sinasabi nila ito, nanginginig ako sa takot. Agad akong nagbibigay ng pera. Agad akong humihingi ng tawad. Pero ngayon, habang nakatingin ako sa kanila, wala akong naramdamang takot. Ang nakikita ko lang ay 2 tao na lulong sa kasakiman. 2 tao na kayang gamitin ang sarili nilang mga anak bilang pain, bilang bala ng baril. Biglang lumiwanag ang isip ko, parang nawala ang ulap. Kung hahayaan kong lumaki si Bea at Miguel kasama kami, pero nakikita nilang inaabuso kami ng mga magulang nila, anong matututunan nila? Matututunan nilang okay lang ang maging bastos. Matututunan nilang okay lang ang mangilkil. Kaya, tama ang desisyon ko. Tumingin ako kay Maricar. Tumingin ako kay Jojo. Maricar, ang sabi ko. Ang boses ko ay mahina pero matatag, parang bato. Akala mo ba pananakot yan? Natigilan siya, hindi niya inaasahan ang sagot ko. Ang sabi mo, hindi ko na makikita ang mga apo ko. Ang sabi mo, ilalayo mo sila sa amin. Humakbang ako ng isa palapit sa kanila. Umatras sila ng kaunti. Maricar, Jojo, makinig kayong mabuti. Itinaas ko ang aking noo. Ang sinabi niyo, hindi iyon bumuka ang bibig ni Jojo pero walang lumabas na salita. Iyon banta, iyon ay isang biyaya. O, biyaya, ang ulit ko. Dahil kung kayo ang klase ng mga tao na kayang gamitin ang sarili niyong mga anak bilang sandata, kung kayo ang klase ng tao na kayang ipagkait ang lolo at lola dahil lang sa pera, kung ganun kayo kasama, mas mabuti pang lumaki ang mga bata na malayo sa inyo. Nakita ko ang gulat sa mukha nila. Ito ang unang pagkakataon na hindi gumana ang script nila. Ito ang unang pagkakataon na hindi ako lumuhod. Mas gugustuhin ko pang hindi makita si Bea at Miguel kaysa makita silang lumalaki at nagiging katulad nyo. Mga walang utang na loob, mga mukhang pera, mga walang puso. Dad, sigaw ni Maricar, bawiin mo yan. Hindi ko babawiin ang totoo, ang sagot ko. Umalis na kayo sa pamamahay ko. Hindi kami aalis hanggat hindi mo binibigay ang pera. Nanlaki ang mga mata ni Maricar. Isang biyaya? Ang utal na tanong ni Maricar. Baliw ka na ba? Sigaw ni Jojo. Akmang susugod siya papasok ng pinto. Humarang ako. Tiningnan ko siya sa mata. Subukan mong pumasok, Jojo, ang babala ko. Subukan mo. At ipapakita ko sa iyo kung paano tumawag ng pulis ang isang matanda. May record na kayo kahapon sa pagpapadala ng ahas. Gusto niyo bang madagdagan ng trespassing at harassment? Natigilan si Jojo. Alam niyang seryoso ako. Alam niyang may ebidensya ang mga pulis tungkol sa package kahapon. Tandaan niyo ito, ang huling sabi ko. Kayo ang pumili nito. Kayo ang nagpadala ng ahas. Kayo ang nagputol ng pamilyang ito. Ngayon, tanggapin niyo ang buhay na walang daddy na sasalo sa inyo. At bago pa sila makasagot, hinawakan ko ang pinto, baag. Isinara ko ang pinto ng pagkalakas-lakas. Ang tunog ng pagsara ay umaling-awngaw sa buong bahay. Dumagundong sa sahig. Nilak ko agad. Click! Narinig ko pa silang sumisigaw sa labas. Nagmumura. Kinakalampag ang pinto. Bubuksan mo rin ito. Magmamakaawa ka rin sa amin, sigaw ni Maricar. Pero hindi ko na pinakinggan. Humarap ako kay Carmen. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Maputla. Nanginginig ang mga kamay. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Tapos na, Carmen, yung bulong ko. Wala na. Nakaalis na ang tinik sa lalamunan natin. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ni Carmen sa balikat ko. Ang mga bata, Ramon, si Bea, si Miguel, ang iyak niya. Alam ko, ang sabi ko habang hinahagod ang likod niya. Alam ko masakit, pero iniligtas natin sila sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng pera sa mga magulang nila. Tinuturuan natin sila ng leksyon na hindi nila matututunan kung patuloy tayong magpapakamartir. Sa labas, narinig namin ang pagharurot ng sasakyan paalis. Brom! Umalis na sila. Bumalik ang katahimikan sa bahay, pero iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na ito nakakatakot. Ito ay katahimikan ng kalayaan. Tumingin ako sa litrato ng pamilya sa dingding. Ang litrato kung saan buo pa kami, kung saan nakangiti pa si Maricar. Paalam na sa anak na kilala ko noon.
At hello sa bagong buhay naming mag-asawa, isang buhay na may dignidad, isang buhay na may respeto. Kinahapunan din ng araw na iyon, nagtungo ako sa Makati. Sa opisina ni Attorney Reyes. Si Attorney Reyes ay kababata ko. Siya ang humawak ng mga papeles noong binili namin ni Carmen ang aming bahay. Siya rin ang tumulong sa amin noong namatay ang mga magulang ko. Kilala niya ang pamilya namin. Kilala niya si Maricar noong bata pa ito. Pagpasok ko sa kanyang opisina, naamoy ko ang lumang papel at kape, tahimik. Malamig ang aircon. Malayo sa ingay at gulo ng bahay namin kaninang umaga, pinaupo niya ako sa harap ng kanyang malaking mesa. Ramon, ang bati niya, seryoso ang mukha niya. Nabasa ko ang email mo at nakausap ko na rin ang pulis tungkol sa nangyari kahapon. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Tumingin ako sa kanya, sa mata ng kaibigan ko. Kailan ba ako nagbiro tungkol sa pamilya? Attorney? Ang tanong ko, tumango siya, naintindihan niya. Kinuha niya ang isang makapal na folder, kulay asul. Handa na ang lahat, ang sabi niya. Gaya ng utos mo, binago natin ang iyong last will and testament. Binuksan niya ang folder. Inilapag niya ang dokumento sa harap ko. Pinasa ko ang mga nakasulat. Ang mga salitang legal na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng aming pamilya. Dati, nakasulat doon na ang lahat ng ari-arian ko. Ang bahay, ang lupa sa probinsya, ang savings, ay mapupunta kay Maricar de los Santos. Pero ngayon, iba na ang nakasulat. Pinasa ko ng malakas sa isip ko. Ang lahat ng aking ari-arian ay ilalagay sa isang trust fund. Ipaliwanag mo sa akin ulit. Attorney, ang sabi ko. Gusto kong maging malinaw ang lahat. Inayos ni Attorney Reyes ang kanyang salamin. Ganito yun, Ramon. Gumawa tayo ng educational trust fund. Ang pera mo, ang bahay, ang lahat ay nakapangalan na ngayon sa pondo para sa mga apo mo, para kay Bea at Miguel. Makukuha ba ito ng mga magulang ni Leah, ang tanong ko? Hindi, ang mabilis na sagot niya. Iyon ang pinakamahalagang parte. Naglagay tayo ng istriktong kondisyon. Ang pera ay i-release lamang direkta sa mga paaralan, direkta sa ospital. Kung magkasakit ang mga bata, ni isang sentimo, walang dadaan sa kamay ni Maricar o ni Jojo. Napahawak ako sa dibdib ko, ginhawa. Ito ang paraan ko ng pagmamahal. Hindi ko pinabayaan ang mga apo ko. Sinigurado ko ang kinabukasan nila. Makakapag-aral sila sa magandang eskwelahan, makakatapos sila ng kolehiyo, pero hindi nila makukuha ang pera para ibigay sa magulang nilang sugarol. At kung mamatay kami ni Carmen, ang tanong ko, ang bangko ang magsisilbing trustee, ang paliwanag ni attorney. Sila ang hahawak ng pera hanggang sa tumuntong ng 21 anyos ang mga bata. Kahit wala na kayo, protektado ang pera mula sa kasakiman ng anak mo. Kinuha ko ang ballpen. Ang bigat ng ballpen, parang hawak ko ang kapalaran ng buong angka namin. Pumirma ako. Ramon A. Cruz. 3 pirma. Bawat pirma ay parang pagsasara ng pinto sa nakaraan. Tapos na ang pagiging bangko ni Daddy. Tapos na ang pagiging ATM. Simula ngayon, isa na lang akong lolo na nagmamahal sa malayo. May isa pa, Ramon, ang sabi ni Attorney Reyes. Kinuha niya ang isa pang dokumento. Ito naman ay para sa aming kaligtasan. Ang restraining order, ang sabi niya, o ang tinatawag nating protection order. Tinitigan ko ang papel. Nakasulat doon ang pangalan ni Maricar at Jojo, respondent. Dahil sa insidente ng ahas, ang paliwanag ni attorney, may sapat tayong basehan para sabihin na may banta sa buhay at kalusugan niyo ni Carmen. Ang ahas ay hindi biro. Ito ay psychological violence at physical threat. Kapag pinirmahan ko ito, anong mangyayari? Kapag naaprubahan ito ng korte at mabilis lang ito dahil senior citizen kayo, hindi na sila pwedeng lumapit sa inyo, hindi sila pwedeng tumawag, hindi sila pwedeng mag-text, hindi sila pwedeng pumunta sa bahay nyo sa loob ng 500 metro. 500 metro, kalahating kilometro. Isang pader na hindi nakikita pero matibay. At kung lumabag sila, tumingin si attorney sa akin ng seryoso. Kung lumabag sila, Ramon, aarestuhin sila ng pulis, kulong. Walang piyansa agad. Contempt of court iyon. Natahimik ako.
kulong, ang sarili kong anak. Pero naalala ko ang takot sa mata ni Carmen noong nakita niya ang ahas. Naalala ko ang panginginig ng kamay niya. Naalala ko ang tawa ni Jojo sa telepono. Kung hindi ko ito gagawin, baka sa susunod, hindi na lang ahas ang ipadala nila, baka totoong pananakit na. Kailangan kong protektahan ang asawa ko. Si Carmen ang priority ko, siya ang kasama ko sa huling yugto ng buhay ko. Sige, attorney, ang sabi ko, ay file mo na yan. Ipadala mo sa kanila ang notice, bukas na bukas din. Pumirma ako ulit. Sa pagkakataong ito, hindi mabigat ang kamay ko, mabilis, desidido. Salamat Ramon, ang sabi ni attorney. Ginawa mo lang ang tama. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang magulang ay ang humindi sa kanyang anak. Tumayo ako at nakipagkamay sa kanya. Paglabas ko ng opisina, padilim na. Ang mga ilaw sa kalsada ng Makati ay nag-uumpisa ng bumukas. Sumakay ako ng taxi pa uwi, nakatingin ako sa labas ng bintana, ang ganda ng lungsod, ang daming ilaw, sa loob ng maraming taon, puro problema lang ni Maricar ang iniisip ko. Hindi ko napapansin ang ganda ng paligid. Ngayon, parang luminaw ang paningin ko. 2 araw ang lumipas, Huwebes ng hapon. Nasa bahay kami ni Carmen. Tumawag si Attorney Reyes kanina. Ramon, ang sabi niya sa telepono. Natanggap na nila ang notice, na-serve na ng sheriff ang restraining order sa kondo nila kaninang 2:00. Alam na rin nila ang tungkol sa trust fund. Anong naging reaksyon? Ang tanong ko. Nagalit, syempre. Nag-iskandalo daw si Jojo, pero nandoon ang pulis na kasama ng sheriff. Wala silang nagawa. Pinalaan sila na kapag tinawagan ka pa nila, diretso sila sa presinto. Salamat, attorney, ang sabi ko, at ibinaba ko ang telepono. Tapos na. Wala nang tawag, wala nang text na puno ng mura, wala nang banta. Lumabas ako sa beranda, nandoon si Carmen. Nakaupo sa kanyang paboritong tumba-tumba. May hawak siyang tasa ng tsaa. Ang hangin ay presko, amoy damo, amoy bulaklak ng sampagita na tanim niya sa gilid ng gate. Umupo ako sa tabi niya, inabot niya sa akin ang aking kape. Tumawag si attorney? Ang tanong niya. Tumango ako. Oh, alam na nila. Hindi na sila manggugulo. Tumingin si Carmen sa malayo. Sa kalsada ng aming subdivision, nakita namin si Mr. Santos na naglalakad kasama ang asawa niya. Nagtatawanan sila. Ramon, ang sabi ni Carmen, sa tingin mo, maiintindihan ba ni Maricar balang araw kung bakit natin ginawa ito? Uminom ako ng kape, mainit, masarap. Hindi ko alam, Carmen, ang sagot ko. Siguro maiintindihan niya, siguro hindi. Pero hindi na natin kontrolado iyon. Ang importante, binigyan natin siya ng pagkakataon na tumayo sa sarili niyang paa. Kung matututo siya, mabuti. Kung hindi, desisyon na niya iyon. Hinawakan ni Carmen ang kamay ko. Ang tahimik, no? Ang sabi niya. Oo, ang sagot ko. Ang tahimik. Dati, ang katahimikan ay nakakatakot. Ang akala ko, kapag tahimik, ibig sabihin ay mag-isa ka. Pero mali pala ako. Ang katahimikan pala ay kapayapaan. Wala nang takot na baka tumunog ang telepono at may humingi ng pera. Wala nang takot na baka mawalan kami ng bahay dahil sa sugal nila. Wala nang takot na baka may dumating na kahon na may ahas. Ang natitira na lang ay kaming dalawa. Tumingin ako sa asawa ko. Ang buhok niya ay puti na. Ang mukha niya ay may mga guhit na ng panahon. Pero sa paningin ko, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Carmen, ang sabi ko, gusto mo bang magbakasyon sa Baguio o sa Tagaytay? Napangiti siya. Pwede ba, Ramon? May pera pa ba tayo? Tumawa ako, isang tawanan ng galing sa ilalim ng tiyan ko. Oo naman, ang dami nating pera. Dahil wala na tayong binabayarang kondo at luho ng iba. Atin na ang pera natin, Carmen. Atin na ang oras natin. Sumandal ako sa upuan. Pinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman ko ang hangin sa mukha ko. Sa wakas, ako si Ramon. Isang ama, isang asawa. Minsan, kailangan mong mawalan ng anak para mahanap mo ang iyong sarili. Minsan, kailangan mong magsara ng pinto para mabuksan mo ang bintana ng kapayapaan. At sa hapong ito, habang lumulubog ang araw, alam ko na tama ang ginawa ko. Ligtas kami, payapa kami, at higit sa lahat, malaya kami. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at kung sa tingin nyo ay tama ang ginawa ni Ramon,
pakipindot naman ang like button. Kayo? Kung kayo ang nasa posisyon ni Ramon, gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? O bibigyan niyo pa ba ng pagkakataon ang anak niyo? I-comment niyo sa ibaba ang inyong opinyon. Gusto kong mabasa ang inyong mga saloobin. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click lamang ang video sa inyong screen. Maraming salamat sa pakikinig. Mag-ingat kayo palagi. Paalam.